Davao Metro Discom Hostage Crisis, isang kaganapan na gumimbal sa kasaysayan ng Pilipinas matapos bihagin ng mga preso ang 15 miyembro ng protestanting grupo na kinilalang Joyful Assembly of God sa loob ng piitan sa Davao Metro Discom na ng mga panahong iyon ay nagsasagawa lamang ang grupo ng prayer service para sa mga bilanggo. Isa sa mga namuno ng pang-hostage ay ang kinilalang si Felipe Pugoy at Muhammad Nazir Samparani na umano'y leader ng grupong Wild Boys sa loob ng Davao Penal Colony. Ngunit ang naturang pambibihag ay humantong sa kabrutalan matapos walang awang ginalaw ng mga sospek ang mga kababaihang bihag kung saan dinig sa mismong labas ang pagmamakaawa at sigawan ng mga ito sa tuwing sila'y pinagsasamantalaan. Bagay na sa mga panahong iyon ay siyang unang termino rin ng nooy mayor ng Davao na si Rodrigo Duterte na chairman ng Peace and Order Council sa Region 11 ng mga panahong iyon, kung kaya't kaagad na subok ang pagiging bangis ni Duterte ukol sa banta ng seguridad sa syudad ng Davao na kanyang pinanghahawakan. Ngunit ang tanong, paano nga ba umabot sa puntong mismong si Duterte ay binihag rin ng mga preso at paano rin nga ba nagtapos ang pangyayaring ito kung saan naging matugo na humantong sa pagkasawi ng 21 katao. Bago pa man nangyari ang madugong pambibihag sa Davao Metro Discom noong August 30, 1989 na pinamumunuan ni Felipe Pugoy at Muhammad Nazir Samparani, balikan na muna natin ang kaganapan sa Davao Penal Colony. 4 na buwan ang nakaraan bago nangyari ang naturang madugong hostage crisis. April 2, 1989, sa kasagsagan ng unang termino ni nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte, nangyari ang isang jailbreak sa Davao Penal Colony na binubuo ng 15 preso na pinangungunahan ni Felipe Pugoy at ng mga kasamahan niyang miyembro ng Wild Boys Gang ng Davao Penal Colony o DAPICOL. Sa naturang pambibihag, kaagad nakalabas ang mga preso matapos magbanta sa mga gwardyang nakabantay sa gate na totodasin nila ang mga bihag kung saan bawat isa sa mga preso ay may bitbit na mga hostage civilians. Matapos ang naturang jailbreak, kaagad pumalayo sila Felipe Pugoy gamit ang isang jeepney at nagtungo palabas ng Davao. Ngunit bago pa man nakalabas ng Davao Region ang mga preso, naharang na ito ng Philippine Constabulary 120 kilometers mula Davao Penal Colony sa pamamagitan ng utos ni Mayor Rodrigo Duterte. Demand ng grupo ni Felipe Pugoy ay ang makasakay sila ng eroplano patungong Manila upang hilingin kay nooy Pangulong Corazon Aquino ang paglipat sa kanila mula Davao Penal Colony papuntang National Penitentiary sa Muntinlupa nang dahil umano sa pagiging abusado ng mga jail guards sa piitan ng Davao. Felipe, ano unsa man dyan inyong demand doy? Ang iba na ako. Ito ba dyan? Pabalik kami sa Buwan. Pabalik kami sa Muntinlupa. Ngunit sa kasagsagan ng negosasyon kung saan pinangunahan ito ni Mayor Duterte na chairman ng Peace and Order Council ng Region 11 ng mga panahong iyon, napag-alaman na may binihag palang sanggol ang mga preso kung saan namumutla na ito at nasa peligro ang buhay. Bagay na dito na kaagad iprinisinta ni Duterte ang kanyang sarili bilang kapalit sa pagpapalaya ng sanggol na bihag na siyang sinang-ayunan naman ni Felipe Pugoy at ng mga kasamahan. At sa pag-usad ng negosasyon, nakumbinsi rin ni Mayor Duterte ang mga preso na siya'y bihagi na lamang sa kanyang mismong opisina kapalit sa pagpapalaya ng mga nabihag. At kalaunay, mapayapang pinakawalan rin ng 13 preso ang kanilang bihag na sinundan rin ng kanilang pagsuko. Ngunit sumuko man ang 13 preso, hawak pa rin ng natitirang 2 preso na sina Felipe Pugoy at Ricardo Navarro si Duterte sa kanyang opisina kasama ang 2 pang binatil yung bihag. At nang dahil sa tila malabo nang mangyari ang kahilingan ni Felipe Pugoy na makatungo ng Manila upang hilingin kay Pangulong Corazon Aquino ang kanilang hingain na mailipat, huling kahilingan na lamang ni Pugoy ay makita ang kanyang ina na kaagad namang tinugunan ng militar. At matapos ang pagtugon sa hiling, tuluyan na ring sumuko sina Felipe Pugoy at Ricardo Navarro kapalit sa pangakong ilipat sila sa National Penitentiary sa Muntinlupa kasama ang iba pang mga bilanggo. Istorya niya, hinahinay,
Pag-ubot si Katulo, ako na may hostage nila. So, kumpiyansa sila. Pahawa na itong ubang mga babae. 16 ka babae. Tagsa sila. So, minus nung nagka dito may. Inyawan ako, paulian na lang. Natutag na naman ko, nagpa-hostage ako kunin mo. Sa ako pang. Sige, may istorya. Pagkadugag, istorya ko po. Nga siya nga. Kunya, surrender me. Di mo mapriso. O, dili mo mapriso. Masamayin ako, ingon ako, siguro pardon mo. Mga pilakaad daw, may hasta tong kaso na mo, murder ang kaso at buang. Ay, naku, ko apel to. Ay, ulit sing wala. Istorya mo lang eh. No, sige mo. Sugot. Pag-iugot to, ganyan putang. Gusto niya makikistorya siya ginahan. Gipakuha na ko ang inahan nga rig sa Cebu. Pugoy. Gilupad nga to sa Air Force. Ang sugo sundalo ko ang to. O niya nag-istorya mi. Ki-release. Pag-release ingon sila, Mayor yung ano mo ha, pangako mo? Oo. Kapag sulod, nga putang ina, malata mo diha. At matapos ang pagsuko, kaagad itong inilipat mula Davao Penal Colony papuntang Davao Metro Discom kung saan hindi na isakatuparan ang kanilang kahilingang mailipat sa Muntinlupa ng dahil sinampahan ang mga sospek ng bawat biktima ng kasong kidnapping. At nang dahil sa bigong kahilingan nila Pugoy at kasamahan na mailipat sa National Penitentiary, 4 na buwan nang lumipas, muli na namang nang hostage sila Pugoy ng mga sibilyan kung saan sa pagkakataong ito ay naging madugo na ang pangyayari. August 13 ng parehong taon 1989, bandang alas 4:30 ng hapon, muli na namang ng hostage si Felipe Pugoy. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama na niya ang isang convicted sergeant ng Philippine Air Force na sina Zer Samparani at 14 na mga preso na purong mga kasapi ng samahang Wild Dogs ng Davao Penal Colony. Dito binihag nila ang isang grupo ng protestanting Joyful Assembly of God na nagsasagawa lamang ng isang prayer service sa loob ng piitan ng mga araw na iyon. Isa sa mga naging pangunahing hiling nila Pugoy ay ang makausap ang nooy Congressman Ramon Mitra at Senador Nena Rasul. Ngunit kaagad itong tinanggihan ng 2 opisyal sa kadahilanan na ang pangyayari ay pinanghahawakan na ng mga negosyador ng militar. At sa pagkakataong ito, gustuhin mang muling pumasok ni Mayor Duterte para kausapin sila Pugoy at mga kasamahan. Pinigilan ito ng dahil lubhang mapanganib na at umano'y namumuot galit ang mga ito kay Mayor Duterte nang dahil sa pangako nitong hindi tinupad. Ninyo lahat, papasok ako hostage. Sila nagsabi, wag. Sir, kagabi nagyaw-yaw yan. Kasi sabi mo raw na ipapardon mo sila right away within 1 week. Sabi mo nga, naniniwala pala sila. Storya mo lang yan. You know, look guys, if you have a situation like that, you have to make deals. Of course, in bad faith. Ano mo ang librehin mo? Yung tao. The lives. Kaya nung earlier, sabi ko, sige, pardon ko. Akong bahala kay Presidente. Kaibigan ko yan. Hindi ko kaibigan si Cory. At sa pagkakataong ito, kagaya ng dati, hiling pa rin nila Pugoy ang mailipat sa National Penitentiary sa Muntinlupa. Dito na rin kaagad nagbigay ng 24 oras na palugit sila Pugoy para tugunan ang kanilang hiling. Ngunit ang masaklap ay ginalaw na pala ng mga preso ang mga bihag na babae kung saan dinig ang bawat hiyawan at iyakan ng mga ito. At sa pagsapit ng pangalawang araw ng hostage crisis, muling inextend nila Pugoy ang deadline ng kanilang hiling sa kadahilanan na rin na ayon sa mga otoridad ay kakausapin pa muna nila ang national para sa mabilisang pagpapalipat nila Pugoy at ng mga kasamahan. Dagdag rin sa kahilingan nila Pugoy ang isang safe passage at isang bus na umunoy gagamitin nila paglabas ng kulungan. At sa pagsapit ng gabi pangalawang araw ng pangho-hostage, tila mas naging kalbaryo pa para sa mga
kababaihan ang sitwasyon nang walang awa pa rin itong ginalaw ng mga preso. Kinaumagahan August 15 bandang alas 10 ng umaga, nagtangkang tumakas ang grupo nila Pugoy palabas ng bilangguan kung saan ginawa nilang human shield ang bawat bihag. Sa naturang eksena, makikitang bawat isang preso ay may isang bihag na dala kung saan makikita na hawak ni Pugoy ang isang Australian missionary na kinilalang si Jacqueline Hamill. At sa unti-unting paglalakad ng mga ito palabas sa bilangguan, nagpakawala ng isang warning shot si Nazir Samparani na kaagad ginantihan ng mga otoridad, bagay na nagresulta ito sa palitan ng bala kung saan kaagad humandusay si Nazir Samparani at ang bihag nitong dala-dala. At nang dahil sa pangyayaring ito, kaagad bumalik sila Pugoy sa loob kung saan kinaladkad nila ang mga bihag na may iilan ng duguan ng dahil sa pangyayari. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas, nakatakas naman ang dalawang bihag na kaagad nagbigay ng salaysay sa kung ano ang tunay na kalagayan ng mga bihag sa loob. At nang dahil sa ipinapakitang kabrutalang pagtrato ng mga sospek sa bawat bihag, ilang oras ang lumipas bandang alas 3 ng hapon, nangyari ang muling palitan ng balas sa pagitan ng militar at mga preso kung saan pinaulanan ng militar ang loob ng tear gas na nagresulta sa pagtakbo nila Pugoy at mga kasamahan palabas, kung kaya't dito na niratrat ng mga kapulisan ang bawat sospek na nagresulta sa pagkasawi ng mga ito. Bagamat natodas man ang lahat ng sospek sa pambibihag, kasama namang nasawi ang 5 hostages kabilang na ang Australian missionary na si Jacqueline Hamill na nagawa pang maitakbo sa ospital, ngunit kalaunay nasawi rin ito. Bagay na ang 1989 Davao hostage crisis ay isa lamang sa pinakamadugong hostage crisis sa kasaysayan ng Pilipinas na nagresulta sa pagkasawi ng 21 buhay kabilang ang 16 na sospek at 5 hostages.